Following the measurement of orthographic. Iba yung measurement ng isometric kasi, pero ito susundan natin yung measurement ng orthographic. Itong 35 dito, yung distance from the border, mula dito hanggang dito, 35 mm. Tapos sa baba, from the border, mula dito hanggang yan sa edge ng orthographic mo, 15 mm. Okay? Ang haba ng isometric mo, ng object mo is 60 mm. Nahati sa 10 mm. Kung may matitirang 50, sasatiin mo na lang sa tig 25 yung remaining. From 10, another 25, tapos yung remaining is 25. So, lang yung 35, 25, 50 plus 10 equals 60. So, para magiging 60. Ngayon, yung taas niya is 70. Tapos, nahati sa 30 mm. Plus yung remaining, syempre, bawas mo yung 30 doon sa 70. Ito, 40 ito. Distance between front view tsaka right side view is 100 mm. 100 mm. So, 10 cm yan. 100 mm is, ilan yun? 10 mm. Ay, 10 cm. So, border. Halos sasakupin niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 100 yung distance or 10 cm yung distance from front view to right side view. And then, yung right side view, yung width niya is, yung width ng object mo is 40 cm. Ito, mula diyan hanggang diyan is 10. And another 10. So, ibig sabihin, itong nasa gitna is 20 cm. Ano? So, before natin gawin tong orthographic view and the auxiliary view, gagawin muna natin yung isometric based dito sa measurement ng orthographic. Okay, let's move. Okay, so unang gagawin is to construct your isometric axis. Yun, tulad ng tinuro ko dati is vertical axis. Yan, guhitan mo yan, vertical axis. Right cross. And left cross axis. Actually, meron na yan. Meron na akong axis kanina. Meron na akong axis na ginawa kanina. Yun. Nagawa ko lang axis. Hindi kita sa video. Ay, hindi makita. Ang video ko. Ito. Yan o. Halos di makita ka, Pero may access na ako. Tapos, mag-measure ka ng height. Yung height is 70 mm or 7 cm. Measure tayo ng 7 cm sa vertical. Ayan, 7 cm. Yan yun. Tatakan mo yung 7. Tatakan mo yung 7. Tapos, yung nasa baba, ito, yung 30 na yan, mula sa baba, 3 cm. Mula dito sa 0, hanapin mo yung 3 cm, ito. Ibig sabihin, yung remaining, that is 40 mm or 4 cm. Punta na, tapos measure ka ng 60 mm or 6 cm dito sa left cross. 6 cm. Tapos nahati siya sa dito 20. So measure ka na, tatakan mo yung 2 and 25 pala. 25 hindi 20. Samurahin yan. Tapos, another 25. Another 25. And remaining is 10 cm. 10 cm. Tapos, ito
The width is 40 centimeter. Ay, 40 centimeter. 4 centimeter. Kasi nasa millimeter yung orthographic, kaya ano. So, measure ka ng 4 dito sa right cross. Tapos, kunin mo yung 10. Sa 40 yung width, ano? 40 yung width. Tapos, nahati sa 10, 20, 10. Ibig sabihin, 1, 2, and 1. So, measure ka ng, yan yung 4, ano? Yan, 4. Measure ka ng dito, 1. Tapos, 1 din sa dulo. Ibig sabihin, yung gitna, 2 centimeter. Ayan. So, yan na yung measurement ng isometric. Yan na yung measurement ng isometric. Then, ibabalik mo natin yung triangle. Gawa tayo ng vertical line doon sa mga measurement na nasa left cross and right cross. Yung unahin natin yung nasa right cross. Balik natin. I-align mo ulit yung triangle sa axis. Unahin mo yung measurement sa right cross. Vertical. Lahat ng measurement na tinatakan natin dyan, gawan mo ng vertical. Yan. Vertical. Another vertical here. Tapos, yung 25 dyan, vertical. Tapos, yung another 25 here. Tapos, dito. Ayan. Tapos na. Tapos to sa vertical. Ngayon, yung nasa vertical axis na measurement, gagawing right cross and left cross. Ito. Gawin mo ng left cross. Tapos ko to. Kasi hindi abot. Ayan. Tapos ikunin natin yon. Hindi abot. Tapos ko pa. Maliit yung triangle. So, i-align mo lagi sa mga line ng isometric lines. Then, connect. Okay, tapos right cross. Ayan. Tapos sa baba, i-align mo ulit yan sa axis. Ayan. So, katapos mong yan, hanapin mo yung mga vertical, yung mga intersecting points. Intersecting points dito sa, yung mga, kahit yung mga ito. Yung mga, yung tawag dun, yung mga gamit lang ng intersecting points. Ito ang magagamit. Ito, tsaka ito, kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Nasa baba, sa gitna ito, tapos ito. Ito, di na kailangan. So, para makuha ito. Para makuha yung mga line na yan. Kailangan mo i-connect yung mga yan. Okay, tapos, sa left side, ito, kailangan mo yan. Kailangan mo to. Ito, hindi na kailangan pala yan. Ito lang ang kailangan. Ito. Kailangan yan. Tapos yan. So, hindi na to kailangan, ha. Wala naman ng line doon, So, no need for you to project this line. Ngayon, project na natin. Burayin natin to para hindi nakakalito. Ayan. Ayan. Hindi na kailangan yun. Intersecting point na yun. Ngayon, connect the intersecting points. Balik mo si triangle. I-align mo si triangle. Ayan. Then, connect. Connect.
Itong measurement natin, based doon sa orthographic kasi magulo yung measurement ng isometric pictorial na doon. Itong ginawa kong measurement is based on the orthographic. Mas madaling tignan kasi. Ayan, based doon sa measurement ng orthographic. Tapos sa right side, connect natin yung mga yung mga intersecting points. Ayan. Ayan, connect mo yan. Taas. Ito. This one. And yung last one. Ito. Tapos ito. Connect natin yan. Ayan. Tapos na. So, tapos na. Unahin natin tong naka-slant. Kita mo yung slant, naka-slant na yan. Unahin natin. So, unahin natin itong naka-slant na to. So, kung titingnan mo, dito siya. Connect mo tong intersecting point na to dito. So, visible line na. Pwede mo nang gamitan ng visible line yan. Kunin natin yan. Ito, tapos dun sa dulo. Ito pa pala. Kulang intersecting point pa rin to. Yan. Connect natin muna yan. Gawa natin ng line yan. I-align mo ulit yung triangle. Connect. Ayan. Connect na yan. Okay. Tapos, pwede ka nang mag-visible line. Ito. Connect mo na yan. Visible line, connect mo to. Ayan. Connect mo yung dalawang yan. Tapos, connect mo yan. Yan, mali na yan. Hanggang dito lang, Ayan. Okay. Tapos, muna to. Ayan. Ito na yung last na incline line. Ayan. Connect mo na yung dalawang yan. Na, no? Tapos yun. Ito na yung nasa gitna. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Tapos yung naka-incline. Saan mo makikita yung naka-incline? Dito pala. Connect natin yan. Kung saan na ikaw connect. Yung naka-incline para alam natin kung saan yung point. Intersecting point niya. Ayan. So, dito yung magiging intersecting point mo. Yung nag-meet to, tapos nag-meet yan. Connect mo ito dito. Connect mo yan doon. Ayan. Tapos, kulang yan. Ayan. Ito na lang yung last. Then, tapos na yung isometric. Tapos na yung isometric. Yung point of intersection na yun, i-connect mo dito. Ayan. Tapos, i-diretso mo na yan. Pero
Ayan. Itong visible. Ayan. May kulang. Kulang sa object, ano? Ito. Visible line dapat yan. And that's it. That is how you construct the isometric of this object. Ngayon, kung paano gawin si orthographic. Okay. Paano gawin si orthographic? From the border, gawa ka ng border. Kung yan yung border, no? From the border, measure ka ng 70 mm. Ay, ng 30 mm. So, 35 mm. So, 3.5 cm from the border. Measure ka ng 3.5 cm from the border. Doon mo ilalagay yung L-axis, yung vertical ng L-axis para sa orthographic. So, measure ka ng 3.5. So, ikaw na, no? Hindi na ako mag-measure ng 3.5. Tapos, yung taas, from the border, dapat measure ka ng 1.5 cm para sa L-axis, yung vertical axis. So, ang gagawin ko na is yung orthographic. Pag gagawa ka ng orthographic, kailangan mo ng L-axis, ano? Vertical line, vertical and horizontal. Gawin ko yung orthographic. Gagawa ka ng vertical, tapos gagawa ka ng horizontal. Vertical axis and horizontal axis para sa orthographic. Yan. Tapos, mag-measure tayo ng 70 dito. 70 mm or 7 cm. Kita ba? Nakita. Yan. So, gumawa ko ng horizontal axis dyan. Tapos, measure ka dyan sa corner. From the corner, measure ka ng 7 cm. Yan, 7 cm. Yan, 7. Tatakan mo. Tapos, yan, yun yung 7. Tapos, yung 30, yung 3 cm mula dito. Atiin mo yung 7 sa 3 tsaka 4. Yan. Tapos, ang length niya is 6. So, measure ka ng 6 dito. From the 0. From the corner, 6. Yan, 6. Ito yung 0, so ito yung 6. Tapos, nahati siya sa 10 or 1 cm, 10 mm or 1 cm. Tapos, hatiin mo na yung natira, 2.5 from 50. Hatiin mo na. So, yan. Ganyan ang hati. No? 3 cm, 4 cm. 1 cm, 2.5, 2.5. Yung hati. O tapos, gawin muna ng vertical. Access, construction line muna lahat. Ano? Balik natin yung mga line, measurement. So, construction line lang muna, manipis. Ayan, align mo doon sa vertical. Align mo yung itong yung naunang line. Connect mo dyan sa taas, vertical axis. Yung 2.5. Tapos another 2.5. Ayan. Tapos ito, horizontal. So, paano gawin si horizontal? I-align mo siya dun sa edge, dito sa border. Yung triangle mo, ganyan lang. Or gawa ka ng ano. Ayan. Ayan. Yung 3 cm, connect. Para sa ano. Taas mo yan. So, horizontal line yung ginagawa. So, lalabas na yung front view. Ito na yung front view mo. Okay. Tumabingi yung ano ko, horizontal ko. Tumabingi yung horizontal ko.
Pagtabingin yung horizontal kasi. Hindi pwede yan. Sabi na, tabingin yung horizontal ko eh. Yan. Yan. Tapos, yung isa. Yan. Okay, so meron ka ng front view. Pwede ka nang mag-visible line dyan. So, mag-visible line ka na. Visible line muna yung mga front. Ito, connect na to. Ayan. Connect mo to. Ayan. Tapos yung nasa gitna. Ito. So, yan na yung front view mo. Ano? Tapos, para sa distance ng front view, ito. Okay na yung front view mo. Ito na yung magiging front view. Tapos, sa distance ng front view to right side view, measure ka daw ng 100 mm. So, that is equivalent to 10 cm. Pag mag-measure ako ng 10 cm, kulang na yung ano ko. Kulang na yung coupon ko yata. Hindi. Okay, pwede pa. So, measure ka ng 10 cm. Ayan. Para sa right side view. Ano? Okay. Tuloy ko lang ha. Gawin ko na lang na ano. Gawin ko lang 80. Pero 100 yung sa inyo. And then, connect ko lang ano. Diretso ko lang. Diretso ko lang yung mga lines para dire-diretso. Lines ng height. Para ano, madali. Yan. Tapos measure ka ng 10 cm para sa right side view. Yan, to 10. Tapos yung 40 mm, 4 cm mula dyan, yan yung 10. Nagawa ka ng vertical axis dyan. Nagawa ka ng vertical line dyan. 10 na yan. Yan, vertical line. Tapos measure ka dito ng 40 or 4 cm mula dyan. So 4 cm ito siya. Yung 4 cm na hati sa 20. Yan, 4 cm tapos 1, 2, 3. Yan. Ito. Tapos yan. 1 cm, 1 cm. Ay, naging 5 pa lang ginawa ko yan. So, ito siya. Burahin mo to. Yan. Yan. 4 cm. 1 dito sa 1, 1, 2, tapos 1. So, 1, balik tatlo. 1, 2, 3 na division. Tapos, gawan mo ng vertical line yan. Siyempre, para magawa mo si right side. Yan, connect. Gawa ka ng vertical line yan. Vertical line dito. Other vertical line dito. Tapos, gawa ka na ng, gawin mo na yung visible line. Yan, ng right side view. Ng right side view, ganyan. Yan. 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 And then, horizontal. Yan. Right side. Right side. Okay. So, yan na yung, yan na yung right side view. Ngayon, para sa auxiliary view, kasi ang gagawin nyo is partial auxiliary. Ang makikita lang doon sa auxiliary view is yung itong part na naka-incline.
Ito lang ipapakita mo. Para gawin yan, sabi niyan, draw a slanting line parallel to the inclined surface. So, gagawa ka ng parallel line sa inclined surface. Para magawa mo yun, kukunin mo muna to. Kukunin mo, dito muna, gawa ka muna ng projection line. Gagawa ka ng line na pupunta dyan. Ano gagamitin mo? Ito. Gamitin mo to. 45 by 45. So, ganito ang gagawin. 90 degree. Yan. Gawin natin 90 degree yan. Yan. Tapos, kunin mo yung corner. Gamitin mo itong triangle. 90 degree ang gamitin natin. So, ito. 90 degree na yan. Connect. So, gagawa ka ng 90 degree line. Kukunik mo yung mga corner nung front view. Paano mo gagawin mo yung 90 degree line? I-align mo lang yung isang triangle diyan. Parallel mo dun sa incline. Tapos gamitin mo yung 90 degree angle ng 90 degree ng triangle. Yan. Yan, ito, connect. Purahin ko muna to para hindi magulo. Ayan. Tapos ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos kukunin mo yung width. Transfer ka ng width dito. Kukunin mo yung width ng object mo. 40 cm yun. Di ba? Measure ka dyan ng 40. Kahit din dyan. Pero maglagay ka ng distance na 5 cm siguro. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Dito umpisa. Width. Kunin mo yung width ng object. So, 1, 0, 1, 2, 1. Ito yan. Kunin mo yung width. So, tatatak ka ng 4 dyan na dot. 1, 2, 3, 4. Ngayon, paano gawin yan? Gagawa ka ng line na nakaparallel dito. Okay? Tapos, gamitin mo ulit si 90 degree. Yan, 90 degree. Okay, parallel mo yan. Para mas madali ito. Kunin mo to. Yan. Yalan mo dyan, nakaparallel. 90 degree angle ng triangle nga gamitin. 90 degree angle ng triangle. Ito, 90 degree. Ito, 90 degree. Ito, 45 kasi. Ito, 45. So, 90 degree yung gagamitin. Yan, yalan mo doon. Tapos, kung yung tinatakan mo, guhit mo lang. Yan, construction line muna gamitin. Yan. Tapos, iyaon. Tapos, yung last, iyaon. Tapos, visible line. Kita mo na yung kita na yung kita na yung inclined surface. So, ang i-visible line mo lang dito, yung mga visible edges doon sa inclined surface. Ito ang makikita natin dito, itong inclined surface na yan. Okay, so gagawa tayo ng inclined surface para makita yung visible line mo, yung mga yan. So ito yung gitna. Ito. Tapos yung last. Tapos sa baba. Tapos ito. And then this one. And then last one, this one. Okay, that is your partial auxiliary. Bahala ka na mag-label. Sige na.